Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo na muli ay makakapag-aral ng kanyang mga salita in Heavenly Places, entitled Christ-like True Self-Denial. It's October 20. Atin pong saliksikin ito upang ating pong maunawaan. Sabi po sa Matthew 16 verse 24, "Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." So dito, ini-encourage tayo ng Panginoon na kung sino man ang kanyang mga sumusunod sa kanya, ay kailangang i-deny ang kanilang mga sarili at pasalin ang kanilang mga pamatok at sumunod sa kanya. So ano man yung mga pagsubok sa buhay natin, ay hindi ito magiging hadlang kung nais nating sumunod sa Panginoon. Dahil ang pamatok ni Kristo ay magaan. The most difficult sermon to preach and the hardest to practice is self-denial. The greedy sinner self-closes the door to the good which might be done but which is not done because shillings and pounds are invested in selfish purposes. We may never have opportunity to do great things. We may never be required to make sublime sacrifices. But the greatest victory we can gain is to follow Jesus. Every day that Christ lived in our world was for him a day of self-denial. If we would follow him over the rugged path of self-denial, this denial must be carried into the everyday occurrences and actions of our life. So, tandaan natin, sinasabi dito sa ating napag-aralan, ang pinakamahirap po pala na sermon na ipangaral at ang pinakamahirap ding isabuhay ay ang pagtanggi sa sarili. But the greatest victory we can gain is to follow Jesus. Mahirap man sa ating mga sariling tanggihin ito. Kasi we are sinner, we are greedy sinner, selfish, at parang nakaklose yung door natin to do good. But we need to overcome it. Yung bawat kahinaan na meron tayo. Kailangan nating i-overcome. Kailangan tayong makapanagumpay. Kaya sinasabi dyan na every day that Christ lived in our world was for him a day of self-denial. Kapag tayo sumusunod sa ating Panginoon, dito tayo matututo kung paano maging mapagpakumbaba, paano maging masakripisyo, at paano maging gaya ni Kristo na maamo at mapagpakumbaba. At kailangan nating sikapin na maangkin ang karakter ni Kristo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng aspeto, dahil siya po ang ating ehemplo. Kaya nga, bawat araw na nabuhay si Kristo sa sanlibutang ito, isang araw ng pagtanggi sa sarili para sa Kanya. Kung nais nating sundin siya sa mabatong landas o sa napakahirap na landas sa pagtanggi sa sarili, kailangang madala natin ang ganitong pagtalikod sa sarili sa pang-araw-araw na mga pangyayari at mga kilos ng ating buhay. Hindi po madali. Nasa proseso po ang lahat, kaya wag po tayong mainip. Patuloy tayong manalangin na nawa makapanagumpay tayo sa ating mga kahinaan dahil we know na doon tayo tatamaan ng kaaway sa mga kahinaan na meron tayo. The world's policy is to acquire money and advantages in any way that they can be obtained. An accumulation of this world's treasure is the ambition of worldlings. The aim and object of the followers of our Lord Jesus Christ is to become Christ-like by self-denial and self-sacrifice. They keep their eyes on the eternal riches which they can obtain by renouncing earthly treasure for heavenly treasure. Here are the conditions. He that will be my disciple, let him forsake all and follow me. Keep Christ in view, following where he leads the way. So napakaganda po mga kapatid, dahil tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Nais nating matuto na maging katulad ni Kristo sa lahat ng aspeto. Tandaan natin na yung patakaran ng sanlibutan ay palagi lang naghahanap ng
pera, mga pakinabang sa anumang paraan na maaari nilang makuha. At yun yung halos napuno na yung oras nila sa paghahanap ng pera sa mga temporaryong bagay dito sa mundo. At ang pag-iipon ng mga kayamanan sa mundong ito yung layunin at ambisyon ng mga makamundo. Kapag nandito ka pa sa mundong ito at nag-iisip ka na paano yumaman, paano dumami yung pera mo, wala ka pa sa pag-iisip na gaya ni Kristo. Kailangan kailangan natin matuto na maging gaya ni Kristo sa lahat ng aspeto. Na mawala sa isipan natin paano yumaman sa temporaryong bagay. Bagkus ang ating isipan kailangang nakatuon kung paano mayumaman sa makalangit. Na ituon natin ang ating isipan sa mga bagay na hindi nakikita. Doon sa langit na pinagkaloob niya sa atin. Na ipagkakaloob niya sa atin kung ating ihingi sa Kanya. Na kahit ang mithiin ng mundo, yumaman sila sa temporaryong bagay, ang nais ng Diyos sa atin ay maging katulad ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggi at pagsasakripisyo sa sarili. At tandaan din natin na na kapag meron tayong kahinaan sa mga maliliit na bagay, ay kailangan natin ihingi sa Panginoon na mapanagumpayan ito. At wala pong imposible. The more tayong nag-aaral ng salita ng Panginoon, the more natin malalaman, may intindihan ano yung kalooban niya sa atin. Bakit tayo humantong sa ganitong sitwasyon? Bakit pinapahintulot ng Panginoon yung mga ganitong pangyayari sa buhay natin? Na meron tayong pangarap na hindi nakikita ng mga tao kung magiging success ba tayo. Kaya ang sino man na nagnanais maging alagad ni Kristo ay kailangan o require sa atin na talikuran ang lahat ng bagay at sumunod sa Kanya. Nawa panatilihin natin si Kristo sa ating paningin, sa mata ng pananampalataya, at sundin siya saan man siya pumunta o saan man niya tayo itinuro na dumaan. It is more blessed to give than to receive. Self-denial will bring into the treasury of God the means necessary to advance His work. Thus, we may act in co-partnership with Christ. Christ followers consider that in giving back to the Lord His own, they are receiving a blessing. For they are accumulating heavenly treasure which will be given to them when they shall hear the well done, good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord. Matthew 25:23. What is that joy? So ano po ba itong kagalakan na ninanais ng Panginoon na makamit natin? Tandaan natin na kapag tayo ay nakakatanggap ng mga pagpapala ng Panginoon, tayo po ay kailangang magbigay. Dahil hindi po natin maaaring ibigay yung wala sa atin. Atin po nawang sanayin ang ating mga sariling magtiwala sa Panginoon na ibibigay niya yung hinihingi natin. At kung ito'y ating tinanggap, ay atin din pong ipagkaloob sa mga taong nangangailangan nito. Kapag tinanggap mo yung pag-ibig ni Kristo, marirealize mo na gaano kaganda at gaano kasarap sa piling na gumagawa na may pag-ibig. Dahil ang pagtanggi sa sarili ay magdadala sa kabangyaman ng Diyos ng mga kinakailangang paraan upang maisulong ang kanyang gawain. Napakaganda mga kapatid, sa pagtanggi sa sarili at pag-aralan ng kanyang mga salita. Panginoon, nais kong tumanggi sa lahat ng mga bagay na nasa aking harapan at nais kong sumunod sa iyo. At kapag pinanalangin natin na tulungan niya tayo na sundin siya, hindi siya magdadalawang isip na ipagkaloob ang kalakasan, ang sapat na biyaya na tayo makakasunod sa Kanya. Thus, we may act in co-partnership with Christ. Magiging kamanggagawa tayo ni Kristo saan man niya tayo dadalhin. Christ followers consider that in giving back to the Lord His own, they are receiving a blessing. Kapag atin pong binalik kay Kristo o naglingkod tayo sa Kanya, tayo din po ay makakatanggap na double blessing po mga kapatid.
At kapag naging tapat tayo sa mga biyayang ito, masasabi ng Panginoon na magaling, mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mapapansin natin, ano ang kagalakang iyon? Patuloy po tayo. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. The joy of seeing souls, redeemed souls, eternally saved, is the privilege of those who have overcome obstacles in order to put their feet in the footprints of him who said, "Follow me." Ito po yung kagalakan na ibagkakaloob ng Panginoon sa atin, na kung gaano kaganda sa piling mo na gumagawa ka sa maliliit na bagay sa gawain ng Panginoon at ito'y aprobado ng langit ang iyong ginagawa sa maliliit na paraan. Ang kagalakang ito ay nakapagliligtas sa mga kaluluwa na maidadala natin sila sa paanan ni Kristo, na dahil sa kagalakang inilagay sa ating harapan, itiniis niya ang krus at hinamak ang kahihiyan, at ngayon nakaupo siya sa kanang kamay ng ating Diyos. At tayo po'y magpatuloy. Dahil ipagkakaloob ng Panginoon ang kagalakang ito, na kailanman hindi mo makikita kahit saan. Kahit marami ka pang kayamanan sa mundong ito, kung wala kang kagalakan na gaya ni Kristo, ay hindi ka makokontento. Kaya kailangang ipanalangin natin sa Panginoon na maangkin natin yung kagalakan na ninanais niya para sa atin. Yung the joy of seeing souls redeemed, souls eternally saved. Napakaganda sa feeling, mga kapatid. Na habang buhay sila o magpakailanman, sila ay ligtas. Dahil nakipagtulungan tayo sa gawain sa Panginoon. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, na isa isip, isa puso natin na we need to be Christ-like through self-denial, through self-sacrifice. Hindi po ito madali sa atin dahil tayo ay mahina, nagkakamali, nadadapa. Ngunit ini-encourage tayo ng Panginoon sa ating pag-aralan na if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross. Kaya sana ito po yung ating ihiling na atin pong maangkin, ang pag-deny sa sarili na maging gaya ni Kristo sa lahat ng aspeto. Kaya hanggang dito na lang po ang ating pag-aaral. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, and God bless and good morning sa ating lahat.